siya nagpapatinag kaya Aimee. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, yung bidang-bida kay Aimee na nagsusorry daw. Etong si Aimee. Pero ngayon, hindi natin mag-uusapan yung pagsusorry ni Aimee. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, abogada pa talaga itong si VP Sara Duterte? Bakit hindi niya alam ang salitang soberanya? Oy, mga DDS, ito ba ang pangulo nyo? Isang panggulo? Mga kababayan, bakit natin nasabi ito? Mayroon na naman pong pahayag itong si VP Sara Duterte. Speaking na naman nitong panahon po, mga kababayan, ng Semana Santa ay bumati itong si VP Sara Duterte. Pero sa panahong ito ay pagbati sa kanyang ama, sa kaarawan ng kanyang tatay, mga kababayan, na di umano, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung sinasabi nito, yung karapatan daw ng kanyang tatay ay karapatan din daw ng ating ng soberanya. Ano ba talaga, kuya? Ano bang sinasabi mo dyan, Sara, mga ka-GP Natics? Ito, pakinggan nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. Ano daw, mga kababayan? Ano sabi ni Sara? The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. Parang naguluhan ako doon. Sara, ano ba yung pagkakaintindi mo ng sovereignty? Ano ba pagkakaintindi mo sa soberanya? Mga ka-GP Natics, wala pong kinalaman yung rights ni Digong, mga kababayan, sa pagharap doon sa ICC. Diba, mga ka-GP Natics? Kasi ang soberanya po, walang kinalaman doon. Bakit kanyo? Ang soberanya, mga kababayan, ito ay kakayahan ng Estado na makapaggobyerno, makagawa ng batas, makapagpatupad ng batas, mga ka-GP Natics. Diba, anong kinalaman nun? Tama tayo, may rights si Digong, mga kababayan. Ha? Na ipagtanggol yung kanyang sarili. Nandun naman yung mga abogado. Nandun naman sila Kaufman. Magkano yung binabayad nyo doon? Pero it's nothing to do, mga kababayan, sa ating national sovereignty. Diba? Alam nyo kung bakit, mga ka-GP Natics? Unang-una, tayo po, kinilala naman natin yung international law. And we live in the community of nation. Diba? Anong pinagsasabi nito ni Sara? Clown ata to eh. Alam nyo, hindi ko alam kung nire-review mo ba ito muna bago mo basahin? Magandang pakinggan, mga kababayan, sa taong hindi nag-iisip. Diba? Magandang pakinggan sa mga DDS. Pero, mga ka-GP Natics, kung ito ay iintindihin, uunawain natin, ang layo po. We must remain vigilant against the weaponization of the law and the unconstitutional intrusion of foreign bodies. Ano daw? Unconstitutional intrusion of foreign bodies? Ano na naman yan, Baby Sara Duterte? Ang sabi ko nga sa iyo teka lang, paano nagkaroon ng unconstitutional intrusion doon o foreign bodies? Ang sinasabi mo ba foreign bodies yung ICC? Mga ka-GP Natics, di ba alam naman natin, pag sinabing, tawag dito mga ka-GP Natics, foreign intrusion, okay? Ang ibig sabihin yan, nakikialam sila sa politika o desisyon natin. Nasaan doon ang politika?
Di ba? Ang mga kababayan natin, including na si etong si Trillanes, mga kababayan, yung mga Magdalo, yung mga biktima ng EJK, they are the one who file a case against Rodrigo Duterte before the ICC. And we all know, mga kababayan, 'di ba? Na yung atin pong tawag dito, yung atin pong Supreme Court 15 sa kanila. 12 doon kay Digong, 'di ba? 15 sa kanila, 15-0 in favor na mga kababayan, tayo ay may pananagutan, no? Kahit na tayo po ay kumalas na sa Rome Statute as a member. So, atin pong pananagutan na tulungan sila para i-uphold po, mga kababayan. Lalong-lalo na pag may mga leader, 'di ba? Na mga tyrant na kailangang panagutin, na alam natin pagdating dito sa Pilipinas ay hindi mabibigyan ng aksyon. That is why yung mga kababayan natin, sila po, they choose, 'di ba? They choose to file a case before the ICC. Oh. So hindi sila nakikialam sa politika o desisyon. Kasi desisyon 'yun ng mga kababayan natin. 'Di ba? Hindi rin sila pumapasok dito, mga kababayan. Pag sinabing intrusion, 'di ba? Foreign intrusion, pumapasok sila sa teritoryo natin na walang pahintulot. Hindi. Mga kababayan, hindi naman sila pumapasok dito basta-basta lamang. 'Di ba? Pumapasok sila dito, mga ka-GPnatics, nag-imbestiga sila dito dahil 'yun ay kailangan nilang gawin. Oh. At hindi ito nakakaapekto sa kalayaan ng bansa natin. Dahil yung bansa natin, malaya pa rin magpatupad ng batas, malaya pa rin, mga kababayan, na gumawa ng batas. That sovereignty is. Oh, Sarah. Sasabihin mo, foreign intrusion. Hindi yun nagiging foreign intrusion, mga kababayan. Dahil dahil sila ay authorized naman. 'Di ba? Authorized silang litisin si Digong. Again, sabi ko nga kanina, mga ka-GPnatics, kasi ang ating 1987 Constitution mismo, we are also adopt international law. Kinikilala natin ito, mga kababayan. We live in the community of nation. Tapos sasabihin mo, foreign intrusion? Anong klaseng utak yan? Napakabaluktot. Hindi ba? Anak ng tinapa naman. Eto, DDS! Yung gusto ninyo maging presidente, tapos sabi nyo, bakit laging tinututukan? Ba't laging binabanatan si VP Sara Duterte? Uy! Ha? Nanganganib ang Pilipinas kapag si Sara Duterte ang naging pangulo ng Pinas. Pag nagkataon, bakit kanyo, mga kababayan, yung mga gaya nyo, mga DDS na mga bobo, pag nagsama-sama, kaya nyo maghalal ng isang pinuno, di ba? Eh, pag nangyari yon, naging lahat kayo, nagsama-sama, hindi kayo na-inform properly. Ha? Mga ka-GPnatics, tapos magkakaroon tayo ng presidenteng tanga? Di ba? Simpleng tanong lang. What would you think about the zona of the president, mga kababayan? Anak ng tinapa, nag-itok-itok. Ang kanyang pinaliwanag, yung kung paano ni-write, kung paano isinulat, yung zona ng Pangulo, mga kababayan. Wala man lang siyang sinabi tungkol doon sa nakapaloob, doon sa zona ng Pangulo, kung ano yung mga sinabi niya tungkol sa mga policy na ipatutupad niya. Diba? Yun dapat. Parang pag ito kinausap ng mga foreign leaders, kailangan pa ng translator. Ano daw? Ano sinabi noon? Pardon me?
Gaganon na lang yan eh. Sabi niya, come again? Pwede paki-explain sa akin? Patay. Diba? Ang saklap, mga kababayan. Mas attorney ka pa kay Sara, mas matalino ka pa, palitan mo na yan, sabi ni Corazon Taigo. Ma'am Corazon Taigo, hindi ako magaling, 'di ba? Pero hindi naman din ako bobo. Kasi sabi nga nila, mga ka-GPnatics, alamin mo kung nasaan ka dapat lumugar. 'Di ba? Hindi ka dapat, mga kababayan, humiling ng isang bagay na hindi mo naman kayang panindigan, anak ng tinapa. Biruin mo. Number 1. Unang tao sa Pilipinas. Gusto mong maging presidente, pero yung kakayahan mo, mga ka-GPnatics, walang-wala dun sa kakayahan or dun sa pwesto na gusto mong maging. Hindi po naaayon, hindi akma. Wala ka pa kahit 10% man lang. Hindi pwedeng sasabihin nila, hindi. At least si Sara hindi kurap. Putik na yan. Okay, mga kababayan. Ganito lang yan, simple lang yan. Ang isang tao, tandaan po natin ha. Kunwari, tama kayo, hindi kurap si Sara Duterte. Kunwari lang. Huwag kayong masyadong maniwala, mga DDS. Alam ko marami kayo dyan. Kalahati ngayon ang hindi nagla-like. Alam ko mga DDS kayo. Eto lang yan mga kababayan. Ang isang taong tanga at bobo. Kunwari naging presidente. Sino magpapagana dyan? Pag hindi niya naiintindihan yung mga bagay-bagay, sino magpapagana sa kanya? Siyempre, yung mga taong nasa paligid niya. Diba? Mga kababayan, kaya niya pa bang makita kung merong mga nakawan? Mag-ikikipit balikat niya na lang yan. Kung sinasabi niyo na malinis si Sara, mga kababayan, makikita niyo pagdating sa dulo, puro pagnanakaw na rin yan. Sabi ni Nuka Asor, parang elementary graduate lang si Buday na nagaling sa ROPOR. Ito nga yan ang sistema, mga ka-GPnatics. Sabi nila, hindi daw po drop out si Sara sa San Beda. Naniniwala ba kayo doon? Tingnan nyo ilang years daw siya doon? 3. Mga kababayan, 3. Tapos, lilipat ka ng San Sebastian na walang dahilan? Diba? Lilipat ka ng San Sebastian na walang dahilan? Siyempre may dahilan yun. Drop out si Sara. Kahit sabihin niya, hindi totoo yun, walang maniniwala sa kanya. Alam naman natin, mga ka-GPnatics, itong taong to ni hindi nga rin ata, wala din atang hinawakan ito na kaso. Attorney no case. Attorney no case. Tumingin po kayo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, maghanap kayo ng kaso na hinawakan ni Sara Duterte. Wala po kayong makikita kasi attorney no case. Diba? Kick out bobo Itok-itok Sara TV. Ryan, yan ba ang abogada? Compare mo na lang kay Yusek Castro. Malayo. Diba? Kung gusto nila maging malapit, paglapitin mo na lang yung mukha. Pero, pagdating po sa kakayahan, pagdating po sa pagiging abogada, malayong malayo. Sabi ni Sir Antonio Andaya Sr., go, 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 idol, reporting for duty, sir. Salute, BP, BP, BP. I really don't know how she can able to handle foreign leaders, mga kababayan. Hindi ko alam kung paano niya gagawa ng paraan. Ito na nga, isa pang halimbawa, mga kababayan, i-spill natin. Si Sara Duterte, during her time,
no? Nung siya po ay DepEd Secretary. Anong sinabi niya, mga kababayan? Nag-sorry siya, di ba? Sabi niya ganun, wala akong maitutulong sa DepEd kasi wala akong alam. I don't have any knowledge. My knowledge is not really enough, mga kababayan, para makagawa ng mga pamamaraan para makatulong sa DepEd. I just rely doon sa kanyang mga USEC, mga ASEC, di ba? Sinabi niya yun. Mga ka-GPnatics. Pero wag ka nang hihingi siya sa Congress, mga kababayan, give me 100 billion and sabi niya ganon, susolusyonan ko ang problema sa edukasyon. Buwa ka ng nanay niya. Diba? Mga ka-GPnatics, wala kang wala kang maitutulong. Sinabi mo na, inamin mo na, tapos ngayon nangihingi ka ng 100 billion para solusyonan ang problema ng DepEd. Nako, mga kababayan, mabuti na lang hindi pinagbigyan. Dahil kung pinagbigyan, baka binulsa lang. Pero, may nakalimutan tayo. Nangihingi siya ng 100 billion na pondo, pero alam ko, nung time na yon, ang total budget ng DepEd is 800 billion, something like that. Diba? Kasi, yan yung isa sa mga pinakamalaking ahensya na dapat pinakamalaki yung budget eh. Oh. Oh, tama. Ginawa nilang negosyo yung bansa natin, Ma'am Lorena Fajardo. Ang gusto pa. Duterte daw sa 2028. Pero nyo yun? Anong klaseng Duterte? Di ko na nga malaman eh. Kung Duterte Sara, Presidente, Vice President si Baste, o baka naman ang gagawin, mga kababayan, Duterte Sara sa President, tapos si Digong Vice President. Anak ka ng tatay mong karton ko ng Kabsat GB. Isupay Oh. Kaya po natin, kaya pagpasensyahan nyo na kung paulit-ulit na binabanatan itong si Sara Duterte para malaman natin at itatak sa mga utak natin. Alam ko yung mga nanonood dito matatalino. Pero yung mga ayaw mag-comment dyan, nagtatago, nakikinig lang, mga kababayan, malay natin. 'Di ba? Malay natin. Yung utak nila, mga kababayan, maliwanagan. O, magbago ang isip at matauhan. O, di maganda. Saklap eh. That seek to bypass our own courts. Binabypass daw yung ating own courts. Ay, nako, Sara Duterte. Hindi, mali yan. Where justice system must remain independent, serving only the mandate of the Filipino people and never the interests of foreign powers. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Aray ka! Naghahangad maging presidente, no? Pero puppet lang. Sabi ni Ma'am Lorena. Totoo yan. Magiging puppet lang yan, mga kababayan. Matagal na akong natauhan. Buti ka pa, natauhan. Oh, Ma'am Peli, tama. Meron niyang binabasa. Oh, may binabasa yan si Sara Duterte. Di naman makakapagsalita yan ng wala pong kopya eh. Diba? Kaya nga mga ka-Pilipino, please tingnan natin ang ating bansa, parang awa nyo na. Mag-isip tayo. Oh. Diba Sir Michael Pangan? Pag ganito, sabi ni Olga Sebron, speech ng trapo. Baka hindi para sa Pilipinas, hindi para sa mga Pilipino, baka para daw sa China, sabi ni Mamona Nases. 'Di ba? Oh, ang lalakas ng loob, wala naman mga utak.
Isipin nyo na lang, tama-tama Ma'am Connie Raleg, isipin nyo na lang mga kababayan lahat sila naupo na sa gobyerno. Eto, tandaan po natin. Wala, ba't dinilit ni Ma'am Aurelia Adena? Ganito mga ka-GPnatics, naupo yung tatay. Diba? Naupo yung tatay sa Congress. Naupo yung tatay. Anong nagawang batas? Mga ka-GPnatics, holiday ng Davao. Doon na lang eh. Ibig sabihin, talagang pinapatunayan niya na tama lang yung grades niya, 75. Oo, naging presidente siya. Pero nakita natin, pagdating po sa mga, alam nyo yun, yung merong mga pagkakataon na talagang kailangan masusubok yung kaisipan ng isang leader. Mga kababayan, si Duterte ay hindi po kalibel ng leader na yon. Diba? Sabi nila kay Sacramento, Kim Sara Bagtit, kasla ka nga ubing agi speech. Belbel at talaga nangihingi ng 100 billion pero yung budget 800 billion maulawak Mildred. Totoo yan. 800 billion yung total ng budget ng DepEd noon. Pero nangihingi pa siya ng baka mga kababayan, nangihingi siya ng 100 billion. Baka ito ay sa lang, sa kanilang bulsa lang. Diba? Sa kanilang bulsa lang. Nakakainit ng ulo, pisngi ko sa mga sinasabi ni Lusta. Nangangainit. Parang tunay na walang kasala-sala. Puro reading from manuscript, hindi maka-impronto. Correct. Hindi niya kaya magsalita ng impronto. Lagi siyang merong advanced questionnaire. Sir GP, malaki blackboard sa harapan nga parang mabasa lang. Ay, nako, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Okay, so iwanan na natin yan si BP Sara Duterte. Kalat niyo po yan, mga kababayan, para sumikat. Para marami po ang matauhan kagaya ni Ma'am Corazon Tayco, di ba? She was born to be Bobo, sabi ni I am Batman. Marie Chris Andimano, hello po. Sabi ni Sir Antonio, I would like to manifest, Mr. President GP, that on your coming live blog, play all the compilation of all her public speeches. So move, Mr. President. Thank you. The chair will adapt, mga kababayan, your manifestation, Sir Antonio Andayas. Your chair, your president, Mr. Antonio Andayas Sr., will comply to your manifestation. So move. Ayos! Mas mabuti pa tayo, magaling pa tayo kay Senator Robin Padilla, mga kababayan no? Hindi ako magaling sa ganyan mga kababayan, pero dahil sa lagi natin naririnig, alam na natin on how to deliberate or deliver those speech. Di ba mga ka-GPnatics? Alam na natin. Ma'am Emilia, di ba? Yan ang gusto ko sa inyo guys So move. Ang galing. Si Sara kaya mga GPnatics. Kaya niya kaya yan. Diyos ko. Naka. Okay. So mga kababayan, since yan ang pinag-uusapan